Okay, so good evening everyone. So actually ito yung this video is intended para maging supplement nyo or reference doon sa ating or sa inyong mga modules, no? So yung iba kasi hindi nila daw maintindihan. So, i-discuss lang natin to briefly. Although, meron na to sa module nyo, nabasa nyo na. So, i-clarify lang natin yung ibang points na may mga tanong, no? Okay, so, discuss natin yung yung mga elements, no? O yung mga elements ng electrical plan. So, ano ba yung mga elements niya, no? So, pag gumawa ba tayo ng electrical plan, ano yung mga kailangan nating i-prepare? Okay, so, ito yung una, no? So, sa paggawa ng plano ng bahay, so dapat meron na kayong idea, no? At the back of your mind, para mas madali na siyang i-drawing, no? So, lahat naman tayo, meron tayong mga tinatawag na dream houses, no? Yan. So, for example, so yung nakikita nyo sa video, so, meron ditong bahay, no? So, ang tawag dito, pag nakikita nyo itong picture na to, so, actually, ito yung tinatawag nating perspective, no? So, perspective kasi ito yung approximate representation, no, ng bahay. So, kung titingnan mo, nakikita nyo yung kabuuan, no? So, yun kasi yung perspective, eh. So, yung kabuuan ng bahay sa labas. So, sa loob, na hindi mo pa siya kita. Okay, sa perspective. So, next is, meron din tayong tinatawag na floor plan, no? So, sa floor plan, so, ito na yung pinaka overhead, no, view. Sabi niya dito, overhead view of the completed house. So, ibig sabihin niyan, so, nandito kung saan yung mga division sa bahay nyo, kung anong nasan yung kitchen, nasan yung bedroom, nasan yung living room, saan may position yung living room, so, etc., etc., no? So, yun yung tinatawag nating floor plan. So, ito yung sample niya, no? Yan. So, floor plan. So, nandito yung lahat ng mga areas sa bahay mo na gusto mong makita, no? So, like living room or yung salas natin. Then, meron din tayong dining. So, yung kainan. Hindi nyo nakikita. Then, bedroom. Meron din tayong toilet and bowl. Kitchen. Yan. So, makakaiba, no? So, depende sa design ng bahay nyo. So, yun yung tinatawag nating floor plan. Okay, next. So, meron din tayong so, pag alam nyo na yung floor plan, sa floor plan kasi, andun na lahat yung detail ng bahay, no? Pati sukat. Okay. So, next naman is symbol. So, dapat familiar kayo sa mga symbols or yung mga legends, no, na ginamit do sa drawing. Very important to kasi yung magbabasa ng plano ng bahay mo or yung electrician na gagawa, kailangan familiar siya sa mga symbols, no, na nilagay mo para hindi siya malito. Kaya pag gumawa kayo ng plano later on,
So, lahat ng nilagay niyong drawing ng ilaw o representation ng ilaw, outlet, ah, mga special purpose outlet, panel board. So, lahat yan naka-drawing, no? Naka-indicate. Naka-indicate sa legend or sa symbols, no? Yan. So, next, meron din tayong tinatawag na feeder or riser diagram, no? So, ito, ma-explain sa inyo mamaya to. So, sa riser diagram, meron tayong, pag sinabi kasing riser diagram, ito yung simplified, no? Na pictorial representation ng ating mga circuit breakers and feeder line. So, dyan nakakonect yan. Riser diagram. So, mamaya papakita natin, no, kung ano yung mga riser. Kung ano yung riser diagram. So, nameplate. So, ito yung mga nakalagay doon sa plano, no? Pagka meron ka kasing plano, so, sa baba, may mga nameplate. So, ano yung pangalan ng project, location ng project, pangalan ng nagpapagawa, signature, name and signature ng electrical engineer or professional electrical engineer, sheet number, name and signature of civil, minsan wala na to, no? Pag electrical lang. Sheet content, kung ano yan, kung floor plan ba, kung riser diagram, schedule of loads, so and so on and so forth. So, yan yung nameplate, no? So, makita nyo siya mamaya. Okay, ito naman, general lighting load by occupancy. So, saan natin ginagamit to? So, for example, gusto mong makompute agad yung total current o load current ng bahay mo without wala pa yung mga loads niya. So, pwede mo siyang gamitin, no? Basta alam mo lang yung area ng bahay in square meter, pwede mo na siya makompute. So, ito yung mga type of occupancy natin. So, meron tayong armories. So, ang unit load per square meter niya is 8, no? Sa mga bangko, 28. Yeah, so, sa mga bangko, no? Churches, clubs, courtrooms, no? So, ito lang titingnan nyo. Unit load per square meter, no? Kung magko-compute kayo ng general lighting load by occupancy. Yan. So, ito pa yung iba, no? Garage, hospital, motel, and so on and so forth. Yan. So, another one, meron din tayong restaurant, school, stores, warehouse, so, and so on and so forth. So, pakita natin mamaya kung paano kinompute, no? Yan. So, next one is electrical floor plan. So, ito yung mga nilalaman pag gumawa kayo ng plano. So, dapat meron kayong power layout, meron kayong lighting layout, may mga symbols or legend, riser diagram, load computation or computation of loads, schedule of loads, notes and specification, location, yung kung saan nyo papatay yung bahay nyo, saan ang location, then nameplate. Okay, yan. Okay, so ito yung sample ng residential house, no? So, residential house. So, iba-ibang design. Depende sa inyo kung ano yung paborito nyong tsura ng bahay nyo, no? Yan. Okay, so balik tayo dito. So, sa pag-compute ng general lighting load by occupancy, no? So, sabi natin, kung gusto mo computein kung ilan yung total load current ng bahay, pwede mo siya makompute, no?
installa mo lang yung area ng bahay mo. So, for example, itong drawing. So, meron tayong area na 10 meters yung haba. Ito. So, 10 siya, no? Hanggang doon. So, yung width niya naman, yung luwang, 12 meters. Yan. Kaya pagka yung iba, sabi nila, anong size ng bahay natin? Bahay mo? Ako, 10 by 12 lang. Ako naman, 8 by 12. So, ganyan, no? Pag pinag-multiply nyo, makuha nyo yung area ng bahay. And from this area, pwede mo makompute yung general lighting load by occupancy. No? So, pakita lang muna natin lahat. Ayan na yung computation. Ayan. So, meron din tayong floor plan. No? So, ito naman, power layout siya. No? Kung titingnan nyo, puro outlet lang. So, ang paggawa ng plano, hindi magkasama ang lighting layout at saka power layout kasi magulo, no? Dapat hiwalay. So, isang layout para sa power, isang layout para sa lighting. So, ito yung power, no? Makikita niyo puro outlet lang or mga special purpose outlet o kung ano man yan, no? Or air conditioning unit, water pump, and so on and so forth. Power layout yan. Sa lighting layout, puro ilaw naman, no? Yan. So, may mga ilaw tayo, iba-ibang klase. Merong LED siguro niya, merong fluorescent, merong mga pin lights. So, mga ilaw, no? Puro ilaw lahat yan. And kung mapapansin nyo, so, meron tayong yung mga bilog, no? Na ganito, kung nakikita nyo. Adjust natin yung camera. Yan. So, yung mga ganitong bilog, ang tawag dyan is circuit home run, no? So, anong gamit ng circuit home run? So, for example, yung bahay natin is 20 ang ilaw. So, pwede mo naman pagsamasamahin lahat yung ilaw, no? Sa isang breaker. So, ang disadvantage lang, pagka nagkaroon ng problema, patay lahat ng ilaw, no? So, kaya ginagawa natin, hinahati natin siya, group natin. So, yun ang gamit ng circuit home run, no? Yan. So, for example, ito. So, ito kasi isa lang yung ginawa niya, no? Pagpalagay nating dalawa. So, for example, itong ilaw na to, ito, at saka yun, sila magkakasama. No? So, lagyan natin ng 1 dito. Circuit 1 or circuit 2. Then, ito naman, ito, tsaka yung mga yan, sila naman magkakasama. So, lagyan natin siya ng circuit 2. And take note kung saan nakaturo yung circuit home run nyo. Always nakaturo siya sa panel, no? Yan. Kaya kung titingnan nyo, walang connection na pumupunta doon o hindi mo dinodrawingan ng linya papunta sa panel. So, understood na yan. Pag nakaturo doon, ibig sabihin, ang termination ng circuit 2 natin is papuntang panel. No? So, ganon. So, hindi tayo naglalagay ng linya papunta doon. Yan. So ganon yung ibig sabihin ng circuit home run. No? So, hindi lang sa ilaw. And, take note, pag nagamit nyo yung number dito sa lighting layout na 2, hindi nyo na siya pwedeng gamitin sa power layout, no? So, dapat, kung nagamit na yung 2, susunod ulit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ganun, no? So, hindi mo siya pwedeng ulitin. Okay, so next is legend or symbol. So, na-discuss naman na natin kanina to, no? So, lahat nung makikita nyo dito sa inyong floor plan na drawing, say for example ito, so dapat naka-indicate dito sa legend or symbol para alam nung babasa kung ano tong drawing na yan, no? For example ito,
nakita niya to. So, ibig sabihin, alam niya na ilaw yan, no? So, ito, pag nakita niya to, alam niya, ibig sabihin na convenience or circuit home run yan, no? So, kaya very important ang ating legend. No? So, huwag niyo kakalimutan pag gumawa kayo ng plano. Okay? So, sa end ng module nyo, nandyan yan, no? Nakalagay. Gagawa kayo individual electrical plan. So, lahat nung nakalagay doon, kailangan masunod. Okay? So, loads, general loads or loads. Pag sinabing loads, ito yung mga sinasaksak natin, no? Or nagko-consume ng kuryente. Okay, so, for example, yung mga ilaw natin, convenience outlet, aircon, gas range, rice cooker, yung mga appliances natin na nagko-consume ng kuryente, yung tinatawag nating loads, no? Or electrical loads. Okay? So, balik tayo dun sa general lighting load, no? Kung paano mag-compute using area method. So, ganito lang siya kasimple, no? So, kung yung bahay mo is 10 by 12, yung example natin kanina, pag multiply mo lang yan, makuha mo yung area niya, no? 120 square meter. And ang load natin, pagdating sa residential, kung titingnan natin, ay actually nasa, tingnan natin to, nasa 24, no? So, yun yung gamit ng ating ito. General lighting load by occupancy. So, residential unit, 24 unit load per square meter. So, ito na yun, no? So, ibig sabihin daw, pag ang bahay mo is 120 square meter, ang unit load niya per square meter ng bahay is 24 watts per square meter. Yun ang kinokonsumo niya. Yan, no? Sa regardless na hindi mo alam yung mga nakasaksak. Kasi ito, general lighting load lang siya by occupancy. Ibig sabihin, nagdedepende siya doon sa area. And you can compute the load using the area, no? Paano computein? So, given the area, given the load. So, ganun lang, no? Kung power ang hinahanap mo, or yung wattage ng buong bahay, so, simply multiply mo yung area times 24 watts per square meter, lalabas ito. So, ibig sabihin pala, pag 120 square meters yung bahay mo, using the general lighting load by occupancy, ang consumption mo sa wattage mo is 2,880 watts. And ang current, given yung power, so simple lang, no? Ohms law lang naman. Power divided by voltage. So 2,880 watts divided by 220 volts. So ang total current mo is 13.1 ampere. So, ibig sabihin, kung 13.1 ampere, mako-compute mo na ngayon yung main, no? Main na circuit breaker mo kung nilalagay mo. So, from 13.1 ampere, so pwede mo na siyang ma-compute, no? Kung nilalagay mo diyan. Okay, so ganun lang kadali yung computation ng load. Pag square, pag yung area ang given, no? Pero pag mano-mano, hindi walang area, ibang usapan naman. Okay, so yan. Okay, so next is size of conductor, no? So, meron tayong sample dito. Say for example, 29 ampere yung total current na na-compute mo.
doon sa yung schedule of loads. So, ano daw size ng wire. So, ito yung mga different ampacity ng wire. And take note, sa mga wire, ito yung mga standard sizes, no? Yan. Tingnan natin yung mas malinaw. Okay, so ito kasi mas malinaw. Ito. Halos pares lang naman sila, no? So, ito na lang mas kompleto. Okay, so wire size and ampere capacity. So, itong, pag sinabing wire size, so ito yung size ng wire niya, no? So, ang minsan nabasa nila dyan is number 14. Ito naman, number 12. Number 10, 8, 6, 2, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. No? So, may mga corresponding measurement siya sa millimeter, no? So, minsan kasi pwede siyang number 14 or pwede rin siyang 2.0 mm square. Or, pag number 12 naman, ito naman yung 3.5, no? mm squared. Pag number 10, ito yung 5.5 mm squared. Number 8 is 8.0 mm squared. Ito naman is 14.0 mm squared. Yung number 4 naman is 32.0 mm squared. So, and so on and so forth. So, yung mga corresponding niya. Ito yung standard to, no? Hindi nagbabago. And, kung titingnan nyo, yung size ng wire, meron siyang corresponding amperes na kaya niyang i-handle. So, kung number 14, ang number 14 kasi, or 2.0, usually ito, para to sa lighting outlet, or LO. Standard na yan, no? Pagdating sa ilaw, ang breaker para sa ilaw is 15 ampere ang value. No? So, itong size ng wire na number 14, ang kaya niyang i-handle na current is 15. Pag number 12 or 3.5, 20 naman ang kaya niya. So, ito standard naman to para sa convenience outlet, no? Yan. Pag number 10 naman, 5.5 mm, so 30 amperes naman ang kaya niya. So, ito naman, ito standard naman para sa mga SPO o mga special purpose outlet like water pump, aircon, ay mga mabibigat na loads, no? Welding machine, ganyan. 8.0 or 8, number 8. So, 40 naman siya, no? Pirahe na kaya niya i-handle. And ito is ginagamit siya sa minimum service entrance conductor. So, yung papunta sa bahay, yung entrada. Number 6 is 14.0 mm. So, ang kaya niyang i-handle is so, mabibigat na yung kaya niyang handle, no? So, mostly ginagamit to sa mga feeder line or service entrance conductor din. So, pag matataas na yung current ng bahay or yung establishment or kung anumang building yan, so, itong current niya, depende yan doon sa makukompute mo na total current ng buong bahay. Kaya pag magde-decide kayo kung ano yung gagamitin yung main circuit breaker value, computein nyo muna yung total current ng buong bahay. No? Di ba? Makukompute nyo yun. Kasi may current yung ilaw. Ilan yung current na tumatakbo sa outlet, sa special purpose outlet. So, lahat yan nasa schedule of loads, no? So, ito yung mga basis nyo.
Okay, so next. Ito naman. So kung titingnan nyo, characteristics of related insulated conductor for general wiring. Sa ating mga wire, may mga makikita kayo kasing marking, no? So kung titingnan nyo yung wires dun sa outer or physical appearance niya, sa labas, may mga nakasulat, no? So pag nakita nyo to, RHW, ibig sabihin yan, moisture and heat resistance. Yung wire na yon, no? So ibig sabihin, pwede siya sa basa. Pwede rin siya sa mainit. No? So, ito yung mga operating temperatures niya. Application, dry and wet location. No? So, yan. Yung mga different designation, marking niya. So, mostly ang ginagamit natin dyan is ito. THHN. Kasi heat resistance thermoplastic. Ibig sabihin nito, hindi siya pwedeng gamitin sa wet location, no? So, pang dry lang siya. No? So, nandyan yan, no? Basahin nyo na lang. Yan. So, kasama rin kasi yan pag gagawa ka ng schedule of loads. Kung ano yung wire na gagamitin nyo. Ito. So, ito naman, allowable ampacity. So, pares rin lang sila nung nauna kanina na maliit. So, makita nyo may sizes ng wire 14 or 2.0. So, depende yan. So, ito mga current to. Current capacity niya. Kung ang ginamit na material dun sa wire mo is pang 60 degrees or ito yung capacity niya, no? Na current. Kung 75 degrees naman, so ganito pa rin. Ito yung mga types ng marking dun sa wire na titingnan nyo, no? So, kung THHN, 90 degrees, ibig sabihin itong temperature dyan, 90 degrees, ibig sabihin, pag yung current niya is 25 amperes ng kanyang hinahandle, or sumobra na, or naging 90 degrees yung temperature, saka lang matunaw yung insulator niya. No, ito yung pinaka-safe na temperature niya, no? Yan. So, wag na sosobra. Kasi matunaw na yung insulator ng wire natin pag sumobra. Ayan. So, wire size, andyan na yan, no? Yan. So, typical naman, no? Pag ilaw, 15 amperes. Outlet, 20. Special purpose, 30. Number 8, minimum service entrance. No? So, nandyan siya. Okay. So, next, meron tayong sizes naman, no, ng sizes ng ating conduit, no, PVC size. Ito siya. So sa PVC, yung tinatawag na yung orange na nakikita nyo, no. So meron siya mga sizes. So may 1/2 inch, may 3/4, may 1 inch, 1 1/4, 1 1/2, 2 inches, no. So, yan. So, yan yung diameter niya in inches. So, pag millimeter naman, pag 1/2 ang tubo mo, ang gagamitin mo is ito, 15 mm. Pag 3/4 naman, 20 mm. Kaya pag makikita nyo dito sa ating size of wire, itong example natin na schedule of loads, no? So, main, meron tayong 20 mm. Ito kasi bakal, no? RSC yung ginamit niya. So, mas mahal, no? So, kaya ibang ginagamit is PVC. Yan. So, 20 mm, ibig sabihin, anong sukat ng kanyang tubo? Tingnan natin yung chart, no? So, ibig sabihin, 3/4 yung inches niya sa pag-inches. 20 mm siya in millimeter.
So, itong ginamit niya dito is 3/4 na PVC o RSC. Pag 15 mm naman, so tingnan ulit natin dito. So, 1/2 naman yung ginamit niya. So, mostly itong dalawa lang. Pagka mga outlet at saka ilaw, ito lang dalawa. Pero pag mga outlet ilaw, 1/2 lang pwede na. Pag mga auxiliary devices like CCTV, fire alarm, so 3/4 yung ginagamit. So, ito namang 1 inch pang entrada, no? Pang service entrance. Yan. So, and so on and so forth. Ganun din yan. Okay, so ito naman is circuit protection, no? Circuit protection, ibig sabihin ito yung, kung titingnan nyo dito, meron siyang circuit number. So, kung natatandaan nyo kanina, kung ano yung function ng circuit home run, ito na yun, no? O, say for example, circuit number 2. So, ang circuit number 2 mo is convenience outlet. So, ilan yung rating ng breaker? So, standard. Always standard yan, no? Pag outlet, 20 ampere agad. Pag ilaw, 15 ampere. Pag mga range, so depende sa range kasi kung mabigat. Kung hindi naman masyado, 20. Pag mabigat, 30. Ito mga air conditioning unit. Yan. So, sizes ng wire. So, ganyan lang yung susulat nyo, no? So, kung ano yung current dito, tingnan nyo lang siya dun sa may wire size. Okay, so, yung current dito, tingnan nyo lang siya dun sa may wire size and ampacity, no? So, say for example, ang rating ng circuit breaker mo is 40. So, tingnan mo yung ampacity niya. Anong size ng wire ang gagamitin mo pag 40 ampere? So, automatic, number 8 or 8.0. So, ganun lang, no? Pag 20 amperes naman, 3.5 naman ito. Or number 12. No? So, ganyan. So, ito nga palang, pag itong ginamit nyo number 12, 14, or 10, so usually, ang wire nyo dyan is solid, no? Solid. Ibig sabihin, yung core ng wire nyo composed of solid copper wire. Itong mga 2.0, 3.5, mga stranded wire yan, no? Pero pares rin lang sila ng diameter. Number 14 at saka 2.0, isa lang yan, no? Pang ilaw yan lang. Pang ilaw talaga yung mga wire na yan. No? So, ganun din sa 12, pang outlet. Okay, so ganun lang siya, no? So, tingnan nyo lang. So, kung 30 amperes naman ang breaker, anong kailangan na wire ang ilagay mo sa inyong aircon? So, 30 amperes ang rating niya. Based na sa na-compute mo na wattage. So, pag 30 amperes is number 10 or 5.5 ito. 10 or 5.5. Nang gagamitin mong size ng wire. Lighting outlet, 15 amperes. 15 amperes. Anong size ng wire? Number 14 or 2.0. Yan. So, ganun yung ating designation dyan. So, sa wire size, dyan naman na yan, no? Standard. Basta pag outlet, convenience outlet, 3.5. Pag pang main, 8.0 ang minimum, no? Pang mga special purpose, like aircon, 5.5. Lighting outlet, ito nga mababa pa, 1.6. Pero dapat ito, 2.0 yan. No? So, ganun lang siya, yung protection niya. Then, size of pipe, ito yung mga common, no? Pag 20 mm, 3/4 yan. Pag 15 mm is 1/2. Yan. Pag bumili kayo, anong size ng pipe? Sabi nung nagbebenta, 1/2 na PVC. Kamo. Or kung hindi man, RSC, IMC. So, ganun lang siya, no?
Okay, so ito naman yung tinatawag nating riser diagram. Kung naalala nyo yung ating circuit home run, yung mga number doon, andito na yon. So for example, yung circuit number 2 mo, doon sa power layout, so dito siya papunta, no? So ang nakadesignate yan is convenience outlet. And, ano pa? Ang circuit number 4 mo is, ito yung nakadesignate yan sa number 4. Aircon. So, 20 amperes. So, ganun lang, no? So, importante yung circuit home run. So, nandyan lahat yan. Service entrance, kung ano yung ginamit mo, papasok, no? Doon sa metro. So, 8.0, ginamit niya. Anong tubo? 20 mm diameter. Pagka labas, no, sa mga meter, ang ginagamit na tubo dyan is usually bakal, no? RSC, IMC. Hindi siya pwedeng plastic kasi although may mga nakikita tayong plastic, pag bakal kasi, kagandahan lang ng bakal. Pag tumagal na arawan, na ulanan, hindi siya rumurupok, no? Yan. Unlike pag PPC, pagka naarawan, naulanan, pwede siyang rumupok. Ayan. So, ito yan, no? So, ito yung main. Nandiyan na yan. Pag bumili kayo ng panel, board, so meron tayong 4 holes. So, ibig sabihin, 4 na breaker lang. Pwede may lagay. Pwede rin 6 holes, 6. Pwedeng 8, 8. And so on and so forth. So, yan yung feeder line or feeder diagram or riser diagram. Okay. So, schedule of loads, ito na yun, no? So, naulit lang din. So, sa riser nyo, yan na nga, mga schedule of loads. So, madali naman siya i-compute, eh. So, say for example, ito, CO. Binilang mo lahat yung outlet mo dun sa yung power layout. Yan ang nakalagay dun is 12. So, paano mo i-compute ngayon? So, i-discuss pa natin yun, no? So, pinakita ko lang sa inyo na ganito. Voltage, current, kung ano mo compute mo dyan, total current na to, no? Wire size, andyan na lahat. Pipe size, andyan na. Sige, i-discuss natin to. O, syempre, sa plano, meron tayong location map, no? Kung saan tayo magpapatay ng bahay. Very important to. So, kung ito yung bahay nyo, so, saan kayo banda dyan, no? So, say for example, ito. So, ang location mo is dito. Dito. So, lagay mo siya ng X, no? Or lagay mo this site. Para alam nung engineer or contractor na dun yung bahay nyo. Okay? So, yun importante sa location, site. General notes and specifications. So, ibig sabihin nitong general notes and specification, andito lahat yung mga notes, no? Na paano ang gusto mong installation dun sa mga electrical wiring ng bahay. So, with the conform to the standards of the Philippine Electrical Code, so, nandito lahat. So, sabi niya dito, all electrical work shall be done in accordance with this plan and specs. So, kung anong size ng wire ang gagamitin mo, so, nandyan yan. Kung anong conduit, nandyan din yan. Kung anong material ang gagamitin mo, kung luma ba o bago, no? So, nandyan lahat. Yan, kung mga standard height ng switches, outlet, panel board, tulad nito, nandyan din, naka-indicate, no? Yan. So, yan yung general notes and specifications. Okay, so yun yung mga plano ng bahay. Okay. So, dapat meron kang floor plan, power layout, convenience, power layout or convenience outlet layout, nandun na yan, no? Lighting layout. Okay, so paano mag-compute ng load ngayon, no? Considering ito.
So, yung una nyo gagawin, bilangin nyo kung ilan yung outlet, no? Ito. Kung ilan yung mga ilaw nyo dyan, bilangin nyo lahat. No, kunwari ito. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. O, ito mga ganitong symbol na may bilog, fluorescent yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron siyang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7, 8. No? Ayan. So for example, yan, yung ilaw natin. Ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. Dagdagan pa natin ng isa. Kunwari may ilaw pa dyan. So, assuming na 8 yung ilaw natin, no? So, ganito yung pag-solve dyan, no? So, solution. Ano yung solution natin? So, pag ilaw, so, ito, for lighting outlet, no? So, kung meron tayong 5 ilaw at hindi natin alam yung wattage, so, ang sinasabi ng Philippine Electrical Code, kung hindi mo alam yung wattage, i-multiply mo siya ng 100. So, ibig sabihin, kada isang ilaw, meron siyang maximum load na 100 watts. No? Yan. Kung hindi mo alam yung wattage ng bumbilya. Pero kung alam mo naman, hindi multiply mo kung anong, kunwari ito, fluorescent sana. Kung 4 yung fluorescent na tig 20 watts, so 4 times 20, ganun, no? Pero kung hindi mo alam, kunin mo lahat yung bilang niyang ilaw. Mari, 8. Meron tayong 8 na lighting outlet. So, hindi natin alam yung wattage. So, yung 8 na yan times 100 watts. So, ang total load mo ng ilaw is 800 watts. So, ganun lang siya kadali. Okay. So, ilan ang kinokonsume mo na current naman nito? Ohm's law na naman. So, total load current ng ilaw is, so, ilan yung 1, no? So, meron tayong P over E. Ito yung power over voltage para makuha mo yung current. So, may power tayo na 800 watts. Ang voltage natin is 200. Ito, 230, no? Standard. So, may current tayo na 3.48 ampere. So, saan natin ilalagay yan? So, yan. Itong computation na to, hindi siya kasama dun sa isasubmit nyo or gagawa nyo ng plano. So, yung computation na yan, makikita nyo to dito. No? So, say for example, ang ilaw natin, lighting outlet, ito. Ilan yung current niya? Oh, so, itong na-compute natin na current dito, ilalagay mo yan dun, no? So, itong schedule of load is summary of computed value ng ating mga loads, no? Tatabulate lang natin. So, okay na yung ilaw, no? So, na-compute na natin.
So, ngayon, anong gagawin mo? So, determine mo yung size ng wire. Di ba? Pagka ilaw, automatic naman na yan, no? So, meron tayong 15 ampere. Anong size ng wire yan sa 15 ampere? Number 14 or 2.0 mm squared. So, nandyan na lahat, no? Yung detail. Ang gagamitin mong wire sa ilaw is 2.0. Ang gagamitin mo namang circuit breaker value is 15 ampere. Standard para sa ilaw. Sir, maliit naman yung ampere na consume ng ilaw ko. Maliit nga, no? Pero ito yung naiset na standard ng Philippine Electrical Code. So, ito yung susundin natin. Yan. Pwede bang malaki dyan na amperahe, 20 ampere? Pwede, kaso, problema pag malaki, pag nagkaroon ng problem ng short circuit, hindi na siya mag-trip. Kasi masyado mataas yung current rating niya. Sunog na yung wire, hindi pa nagtitrip. Okay, so nakuha na natin yung value niya. Yung size ng wire, nandiyan na rin. So, determine size ng conduit. Pag sinabing conduit, ito yung tubo, no? Or yung PVC pipe. So, sabi natin kanina, pag mga ilaw-ilaw outlet lang, so, pwede natin gamitin yung 15 mm. May ganyan is diameter, no? Yan. So, yan. So, ito lang. Tatandaan yung 15 mm. So, ibig sabihin, tapos na tayo sa ilaw. So, next computation natin. So, yung mga ilaw dito, yung total wattage ng ilaw, andito na lahat. So, ito lang mga kailangan nating data na ilalagay natin later on sa schedule of loads. So, yung wattage ng ilaw mo, kung ilang ilaw, yung current na kinoconsume niyang ilaw na yan. Then, yung size ng wire para dito, no? So, number 14. Then, size ng conduit, ito na yan. Current rating ng circuit breaker, ito na rin. So, yun lang yung itatabulate. Okay, so tapos na nating ma-compute yung ating load para sa lighting layout, no? so ganun lang kadali yung computation ng ating lighting load. So, ulitin natin. So, bilangin nyo lang yung number of outlet. So, kung ilan yung number of outlet, o ilan yung ilaw nyo sa bahay. For example, dito, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 outlet. So, hindi natin alam yung wattage. Pero sabi ni PEC, kailangan pagka lighting outlet, always multiply ng 100 watts. So, yun yung inassume ni PEC kung hindi natin alam yung wattage ng ilaw, no? So, always yun kung hindi natin alam. So multiply natin yung 8 times 100 watts is 800 watts. So, ibig sabihin ito yung power consumption ng ating 8 na lighting outlet. So, pag na-compute nyo yung wattage ng 8 ilaw, so, computein natin yung current. Gamit tayo ng Ohm's law. So, current is equal to power divided by yung voltage natin, no? So, 800 over 230. So, meron tayong makukuhang 3.48 ampere. So, meaning to say, yung 800 watts, ang nako-consume niya is 3.48 amperes. Yan, no? So, ito yung current. So, pag na-compute natin yung current, so, determine natin yung size ng wire. So, paano natin siya ma-determine?
So, standard lang to, no? So, always pagka lighting outlet, ang ginagamit natin is number 14 or 2.0 square millimeter. So, ito yung size ng wire, no? And ang corresponding ampacity na kaya niyang dalin is hanggang 15 amperes. No? So, yan. Sir, paano naman to? 3.48 ampere lang. Maliit lang yung ampacity. Ang laki naman nung ampacity nito. Yan. So, standard kasi yan, no? So, yan yung sinusunod natin. So, hindi naman natin pwedeng baguhin. Yun is yung standard. Tsaka wala namang breaker na mas mababa pa sa 15 ampere, no? Okay. And, for example, yung current natin dito is mas malaki dito. For example, nasa 10 ampere, okay pa rin yung 15, no? Huwag lang siyang lalagpas ng 80% ng 15 ampere. So, ang 80% ng 15 ampere is equal to 12. So, hindi natin pwedeng sagarin yung capacity ng breaker, no? Yan. So, always na meron siyang allowance para hindi siya madaling masira or may uminit. So, yan. So, pag alam mo na to, yung size na wire na gagamitin, automatic, no? Yung 15 ampere, pang value ng circuit breaker yan, no? Yan. Sa wire kasi, size ng wire, so ang ampacity niya is 15 ampere. So, ang gagamitin mo circuit breaker is, ang rating dapat is 15 ampere din. So, kaya meron tayo ditong 15 ampere. So, determine the size of conduit. So, sa conduit naman, sabi natin, PVC, meron lang tayong 1/2 inch, meron tayong 3/4. So, ito yung mga common na ginagamit, no? So, pag mga outlet lang, ilaw, so, usually 1/2. Ito mga auxiliary devices, 3/4. Ginagamit rin naman tong 3/4 kung maraming wire na dadaan sa kanya, no? Ayan, so 3/4 yung ginagamit. Ayan, so, dito sa ating case, so ilan lang naman yan, no? So, gamit tayo ng 1/2 or 15 mm. Okay, so ganun lang. So, pag nakuha nyo yung computation yan, itatabulate lang natin dito sa ating ginawang table. No? So, anong circuit yan? So, tingnan mo lang yung circuit number dito. So, ang circuit 1 natin na magkakasama is ito lang. No? So, halos lahat sila, no? Isang circuit. Pero kung marami kayong ilaw sa bahay, so pwede nyo siyang hatiin, no? So, for example, circuit 1 ko is 1, 2, 3, 4. Circuit 2 ko naman is 1, 2, 3, 4 din. So, pwede rin yun, no? Basta sa isang circuit, ang maximum is 12 na ilaw ang pwede mo ilagay, no? Pero kung LED naman, maliit kasi ang consumption ng LED, no? Pagdating sa wattage or amperahe. So, pwede siyang marami, no? Okay, so circuit 1 yan. So, ilalagay natin dito circuit number 1. Ang load description niyan is lighting outlet. So, ilang outlet yon? Ilang number of outlet yan? So, meron tayong 8. So, yung load naman, kung ilan yung total volt ampere niya, pag pinag-multiply mo yan, yan yung wattage, no? So, ilagay mo dito, 800. So, ang ampacity, ilan yung na-compute natin current? So, doon, 3.48 ampere. So, anong protection ang ginamit natin? So, ang protection or circuit breaker protection natin is 15 ampere.
So, lalagay mo dito 15 ampere. Then, size of wire and conduit. So, anong size ng wire daw at conduit? So, lagay mo lang dito. Nasaan na ba yan? So, size of wire is 14 mm, no? Pero ang usually ang nilalagay dyan is 2.0. Mali. So, ang lagay nyo dito is 2-2.0 mm square DHHN wire. And yung conduit natin, so, ang ilagay nyo dito sa conduit is ito, no? 6 na outlet sa circuit 2. Sa circuit 3 naman, dalawa lang, no? Dalawang outlet sa circuit 3. So, usually sa circuit 3, kung titingnan nyo, yan yung nasa kusina, no? So, hiwalay kasi yan. So, hindi mo siya pwedeng isama sa ordinary na outlet. Kasi, usually, yan sinasaksak dyan mga range appliances tulad ng water heater, oven toaster, microwave oven. So, dapat separate yung breaker niya. Okay? So, paano yung gagawin ngayon natin na computation? So, lagay natin dito. So, una natin kukumputin is yung circuit number 2, no? So, at circuit number 2, so, ilang outlet yan? So, bilangin natin yung outlet, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, so, 6. So, yung 6 na outlet, nakikita nyo yung symbol na ganito, no? Yan. So, ibig sabihin nito, 2 gang outlet. So, ibig sabihin niyan, dalawa yung saksakan, no? Yan. Pag ganito yung nakita nyo, 1 gang lang siya, no? Ito, 2 gang. So, meron tayong 6 outlet. Multiply natin ng 2, kasi 2 gang per outlet, no? So, makakuha tayo ng 12. Yan. So, 12 yung ating receptacle, no? So, dun sa 12 na yan, so, hindi naman natin alam kung ano yung mga isasaksak na wattage dyan, mga appliances, o yung mga gadget natin. So, sabi ni PEC, pag outlet ang kinocompute, so gagamit tayo ng, katulad sa ilaw, no? Inassume niya na every lighting outlet is 100 watts. So sa outlet naman na to, sa convenience outlet, so ang i-assume naman natin is 180 watts per outlet. So multiply mo lang yung 12 sa 180 watts. So, ito na yung consumption ng ating outlet, no? So, 2,160 watts. So, ito yung power consumption ng ating outlet dito sa circuit number 2. So, lahat yan, pag gumana lahat, so, ang consumption niya is 2,160 watts, no? Okay. So, pag na-compute mo yung wattage, so, compute for expected load current. So, always ganito pagka gumagawa kayo ng computation, no? So, kunin mo yung wattage, compute mo yung load nung wattage nung ating
convenience outlet. So, paano tayo mag-compute? So, yung mayroon tayong formula, current is equal to power over voltage. So, may given tayong power, 2,160 watts. Divide natin siya ng voltage na 230. No? So, 230 yung gamitin nyo para standard yung computation natin. So, although sa Pilipinas, 220. So, 230 yung gamitin natin. No? Yan. So ilan ang lalabas dyan? Meron tayong 9.36 ampere. So, ibig sabihin, yung current, pagka gumana to lahat na outlet natin sa circuit 2, meron siyang napoproduce na current na 9.36 ampere. So, ito yung current natin. Okay? So, pag nakuha mo na yung current, madali na lang, no? So, next na gagawin mo is determine the size, no? Size of conductor. Anong size daw ng wire ang gagamitin mo pag convenience outlet? So, syempre, standard ulit. So, actually, pagka mga convenience outlet, gumagamit tayo ng 3.5 mm squared, no? Or number 12 AWG. No? So, yan yung gagamitin mong size ng wire. Always yan, no? Basta outlet. 3.5 mm or other name niya is number 12. Ito kasi pang stranded. So, ito pang solid wire, no? So, sa mga building installation, hindi tayo gumagamit ng solid. So, more on stranded wire, no? Kaya 3.5 mm squared THHN, no? THHN wire. So, ito yung gagamitin natin para sa outlet. Okay? And pag na-determine na natin yung ating conductor, kung anong sukat ng wire, so, ang susunod na gagawin mo is determine the size of conduit. So, determine daw natin yung size ng conduit pipe. So, sa ilaw, ang ginamit natin is 15 mm, no? So, sa outlet, ganun din. So, 15 mm diameter na PVC. Pag sinabing PVC, polyvinyl chloride, no? Yan. So, ito yung ating size ng tubo. So, next, pag na-compute na natin to, ano yung susunod? So determine ulit the over current protection. Ito na yung ating value, no, ng circuit breaker na gagamitin. So, based dito sa ating nakuhang current ng ating 8 outlet, so ano daw yung ating value ng circuit breaker na gagamitin, no? So, syempre, so standard ulit, basta convenience outlet, so ang ginagamit nating circuit breaker dyan is 20 ampere. And bakit 20 ampere? So, yung wire mo kasi na 3.5, ang ampacity niya is actually 20 ampere, no? So, ito ang gagamitin mong value ng circuit breaker. So, always yan, no? Pagka outlet.
Iba naman yung special purpose outlet, no? So, ibang value naman yun. Yan. So, 20 ampere na circuit breaker, no? Yan. So, parang ilaw din. Yung 20 ampere, actually, hindi mo naman mako-consume yan lahat, no? So, para safe, huwag ka lalagpas dun sa maximum na current ng breaker, no? So, always consider yung 80% para hindi siya mag-overload, no? So, below dapat yung current dito sa rating. Okay, so yun, no? So, na-compute na natin yung ating current, wattage, current, yung size ng wire, alam na natin, size ng PVC pipe, size ng circuit breaker, or current rating ng circuit breaker. So, ito lang yung mga mahahalagang data na kailangan natin, no? Yan. Okay, so para hindi natin makalimutan, so sulat na natin. So, circuit number 2. So, ang circuit number 2, ang load description natin is convenience outlet. So, ilang outlet? Number of outlet is 12. So, ilan yung load niya in terms of volt ampere? So, ito, no? So, 2,160 watts. Yan. So, ilan yung ampacity na na-compute natin? 9.36 ampere. Ilan yung protection? So, siyempre, 20 ampere. Then, size of wire. So, size of wire and conduit, meron tayong 2-3.5 mm squared TH HN wire. So, steel 15 mm yung ating diameter ng PVC or 1/2 na PVC ang gagamitin. So, ganun lang siya kadali, no? Yung computation of load. So, hindi naman siya napakahirap. So, Ohm's law and power law. So, ganun lang, no? So, importante, makompute nyo lahat yung important data. Tabulate nyo. Yun na yung tinatawag nating computation of or schedule of loads, no? Okay, so ito yung circuit number 2. Okay, so next natin, di ba meron pa tayong circuit 3, ito. Yung circuit home run number 3 natin, so actually is sa kitchen, no? So sa kitchen yan. So, circuit number 3. So, ano yung load ng circuit number 3 natin? Dalawang outlet. No? So, dalawang outlet. Okay, yan, no? So, paano natin siya ngayon kukumputin? Say, for example, doon sa circuit 3, ano ba yung mga sinasaksak natin na appliances? So, magbigay tayo ng example. So, say, for example, meron tayong 1 unit ng electric stove. So, ilang watts yan? So, sa electric stove, usually mga 1,100 watts, no? Yung kino-consume niya. So, ito, nakikita to sa housing ng electric stove, no? So, tingnan niyo yung specification niya doon, makikita niyo yung wattage.
So, number 2, ay, hindi pala number 2. 1 unit din ng water heater. Kunwari, malamig. So, nagpapainit ka ng tubig using your water heater. And meron siyang wattage na 2,500 watts. No? So, yun yung wattage ng water heater. Okay, so anong susunod na gagawin natin? So, kung nakita niyo yung outlet na to, hindi natin siya i-compute katulad nung ginawa natin dito, no? Na binilang natin yung number of outlet, multiply sa 180. Ito naman, given na kasi yung wattage niya. Given, ibig sabihin, alam mo yung isasaksak mo na load. Kaya hindi natin siya multiply ng 180. No? So, ang gagawin natin is ito total natin yung load na isasaksak. So, pag pinag-add natin yan, so lalabas na 0,063. So, 3,000 watts yung nako-consume ng appliances na dalawa. Okay, so ano susunod natin na gagawin? So, syempre, kung alam natin yung wattage, so, compute for load current. No? So, computein natin yung current. No? Alam naman natin yung wattage. So, current is equal to power over voltage. 3,600 watts divided by 230 volts is equal to so is equal to 15.65 ampere. So, ito yung current na nakakonsume ng ating appliances, no? So, malaki siya, no? Yan. So, tingnan natin. So, anong susunod natin gagawin? Alam natin yung wattage, alam natin yung current. So, ano kayang size ng wire ang pwede dito, no? So, sa ganitong kalaking current. So, tingnan natin ngayon, no? So, kung ang gagamitin natin is 15 ampere, yung pang ilaw, hindi naman siya pwede. Kasi, mas mataas siya ng 0.65. So, pag ginamit natin 15 ampere sa ilaw, so, ano mangyayari, no? Pag nagsabay silang umandar, so, magti-trip off yung breaker, mamamatay. Kasi, hindi niya kaya yung load, no? Masyadong mataas. So, try natin yung 20 ampere. Okay? So, pag 20 ampere naman, so, 20 ampere na circuit breaker, sa tingin nyo, kaya niya kaya? So, ito 15.65, no? So, kung kukunin natin yung 80% niyan, kasi hindi na natin isasagad, no? So, compute natin. Nasaan na yung calculator? So, 20 times 0.8. So, meron siyang 16 ampere, no? So, kung 80%. So, ang current lang na na-produce natin is 15. So, 16 ampere sa 20 ampere na breaker, no? So, ibig sabihin, pasok pa rin siya. So, pwede natin gamitin yung 20 ampere, no? So, ang gamitin natin, use 20 ampere circuit breaker. Nakuha nyo? So, I hope na maliwanag sa inyo, no? Next. So, determine natin yung size ng conduit. So, as is pa rin, no? Parang standard na kasi yan. So, 15 mm diameter or 1/2 inch na PVC.
So, yun yung gagamitin natin. And dun sa size ng wire, so, syempre, kung 20 ampere yung circuit breaker na value mo, so, gamit ka ngayon ng 3.5 mm squared THHN wire. No? So, ito yung gagamitin natin size ng wire. No? So, titingnan pa rin natin doon. Paano, sir, kung mas malaki dito? Wire yung na-produce niya 17 amperes or 18 amperes. Pwede pa kayo sa 20 yun? So, kung safety lang naman yung pag-uusapan at 80%, hindi na siya acceptable, no? Kasi sasagad mo yung 20 eh. Yan. So, kung mas mataas pa dito yung current, umabot ng 18 amperes, gamit ka na ng breaker na susunod dito. So, meron tayong 30 amperes. So, yun ang gagamitin mo. Pag mas mataas dito. No? So, yun. Pag di naman mataas, ganito lang. No? So, 20 amperes pa rin. No? So, very important yung schedule or yung computation of loads. Kasi, safety yan sa part ng gagawa ng plano. At the same time, yung safety ng bahay na installan. Kaya hindi pwedeng pag nakakita ka lang ng wire, ito, pwede na to, itong size ng ganito, no? So, kino-compute yan, no? So, para maging safety yung installation natin. At hindi tayo masisi kung tayo man ang nag-install, no? Yan. Okay, so, kompleto na yung data natin. So, meron na tayong complete data. So, tatabulate ngayon natin. So, lalagyan natin dito sa tree. So, ano yung load description natin? Kasi itong mga to is hindi naman siya convenience outlet. So, lagay mo na lang range outlet. So, range outlet, or kung gusto mo, specify mo. Oh, isang electric stove, isang water heater. Pwede mo rin ilagay dito, no? So, pag gano'n ang nangyari, specify mo isa-isa, o computein mo individual yung current niya. Kunwari, ito 1,100 watts, sila yung current. 2,500 watts, sila yung current, no? So, yun nilalagay mo dito. Okay, so, range outlet. Ilang outlet yan? 2. No? So, ang load natin ngayon, pag 2 yan, is 3,600. And meron siyang current na 15.65 ampere. Ang ginamit natin protection is 20 ampere. And ang ginamit nating size ng wire is 2. So, yung 2 dito, ibig sabihin yan, 2 stranded wire yan, no? Isa sa live, isa sa neutral. So, 3.5 mm squared THHN wire. Yung tubo na gagamitin natin is yung 15 mm pa rin. PVC pipe. Yan, no? So, ganun lang. So, okay na tong circuit number 3. So, after ang computation natin, so, ano susunod na i-compute? So, ang next natin i-compute is yung ating service entrance wire. Alam niyo yung service entrance wire? So, ito yung wire na galing nalalabas papunta dun sa i-connect sa Nabelco, no? Yun yung tinatawag nating service entrance conductor or service entrance wire. No? So, paano natin malalaman yung ating determine service. So, determine service entrance wire or
inductor. So, pag i-determine mo yung sukat or yung size ng wire na gagamitin mo sa entrada or yung wire na papasok sa bahay mo galing sa Nobelco, so, paano mo siya ma-determine, no? So, yan na ngayon yung gamit ng ating schedule of loads. No? So, ang gawin mo, so, simple lang naman, no? So, ang formula niyan, so, yung total current, so, yung total current load ng bahay mo is equal to total connected load, kung ano yung mga nakakabit na load, divided by yung voltage rating. Mahaba, di ba? Wala bang simplified niyan, sir? O, simple lang. So, ito lang yun, no? Lahat ng wattages mo, sabi niya kasi connected load eh. So, ito yung load mo. Pag adin mo lahat yan, so, lagyan natin dito. So, 800 plus 2,160 plus 3,600 divided by 230 volts. So, yan yung mga load ng kailangan natin, no? So, pag pinag-add mo yan, lalabas is ilan? O, divide na ng 230. So, meron tayong 28.52 amperes. Okay, so 28.52 amperes. Okay. So, ito, ibig sabihin, ito yung total current ng buong bahay, no? Considering lahat ng mga loads mo sa ilaw, convenience outlet, range outlet, ito na yon, no? So, ang nakukonsume ng buong bahay mo is 28.52 amperes na current. So, ngayon, ano yung gagamitin nating size ng wire para dyan? Pwede ba natin gamitin yung 2.0 mm para sa ilaw? So, hindi pwede, no? Kasi ang 2.0, ang capacity nila 15 amp. So, pwede bang gamitin yung 3.5 mm? So, 20 ampere ang capacity. So, hindi rin, no? Kasi 28. So, ano pa yung ibang gagamitin natin? Yan. So, tingnan natin doon sa ating chart, no? Okay, so tingnan natin sa ating size ng wire. Kung anong gagamitin nating size, no? So, bago nating tingnan, so itong 28.52 amperes, ibig sabihin yan, lahat gumagana dyan, no? So, lahat ng nakasaksak sa outlet mo, ilaw, lahat yan. So, yung ating current, total current na 28.52 amperes, kung sa reality, no? So, hindi naman ganito kalaki siya. Kasi, hindi naman every time na may nakasaksak sa outlet or lahat ba ng outlet nasaksakan o meron kang nakasaksak. So, maliban na lang siguro sa rep, no? So, 24 hours yun. So, multiply ito natin ng 80%. So, yung 80% dito, yan yung demand factor, no? So, pag sinabing demand factor, ito kasing 80%, ginagamit yan considering na hindi lahat ng receptacle and outlet ay gumagana ng sabay-sabay, no? 'Di ba? Hindi naman lahat
gumagana na sabay-sabay. Kaya i-multiply natin yung total current mo ng 80%, no? Yan. So, kaya minultiply na 80%, ganun nga yung reason, no? And the type of outlet are classified as non-continuous load. So, ibig sabihin, yung 28.52, continuous kasi yan, no? Inassume na continuous. Pero in reality, hindi naman sabay-sabay namin nakasaksak sa outlet mo, bukas lahat ng ilaw mo. Kaya i-multiply natin siya ng demand factor na 80%. So, ang magiging sagot natin dyan is 22.8 amperes. So, ito yung mas real value ng current natin, no? Considering 80% na demand factor. So, anong gagamitin nating size ng wire? Yan. So, tingnan natin yung ating table. Dito. So, tingnan natin yung table natin. So, ito yung table natin, no? So, ito yung size ng wire. 14, 12, 10, 8. So, yung 14, 2.0 yan. Yung 12, 3.5. Yung 10, 5.5. Yung 8, 8.0. So, tingnan natin yung classification, no? So, kung titingnan nyo, so, kung ang characteristics ng wire mo is THHN, kasi ito yung gagamitin natin eh. So, ang capacity niya, ang current capacity ng number 12 is 30 amperes. So, ito naman number 10 is 40. Yan. So, anong gagawin natin? 12 ba o 10 o 14? So, based dito sa table, so, ang gagamitin natin is number 10 or 5.5 mm squared, no? Na wire. Pero ito number 10 na yan is minimum dati yan. No? And ang kaya niyang daling current based dito sa ating table is 40 ampere yung current, no? So, yan. Pero ang ating ginagamit na ngayon, no? Yung updated sa ngayon. So, itong number 10 kasi, or 5.5 is designated yan para sa mga special purpose outlet. Like yung sa garahe natin, sa laundry area, no? Sa mga special purpose outlet. O pagka nag-welding ka, so ginagamit yan, no? So, ito yung ating minimum. Pero sa service entrance, masyado kasi maliit to eh, yung 5.5, no? So, ang pwede natin gamitin is 8.0 mm squared or number 8 na wire. Yan, no? So, 8.0 mm or number 8 na wire ang gagamitin natin. So, yan. So, pagka number 8 na wire, so ito THHN, no? So, ano naman ngayon yung gagamitin nating size, no? Size ng ating conduit. So, 8 mm na yan. So, hindi naman pwede yung 15 mm na conduit. Masyado na maliit, no? So, gamitin natin yung 20 mm or yung 3/4 inch na PVC pipe. So, ito yung gagamitin natin, no? So, yung iba pa nga ginagamit is 1 inch, no? Para yung allowance mas malaki.
And take note, pagka gumamit kayo ng pipe, say for example number 1/2 na PVC pipe, hindi nyo pwedeng ilagay lahat yung wire doon, no? Kung 8 na wire sana yon, siksik nyo doon, hindi siya pwede, no? So, ang allowed lang is pag number 1/2 na PVC is mga 4 to 5 wires lang. Beyond that, hindi na siya pwede, no? Bakit? Anong reason? So, para yung conduit natin or yung wire natin kasi, pagka dinaanan ng current, nag-generate siya ng heat or ng flux, no? So, kung congested yung tubo sa loob, tabi-tabi lahat, na-compress, wala na siyang, hindi siya makahinga, o walang ventilation yung hangin, so, mag-iinit ngayon yung tubo, no? So, pwede siyang mag-cause ng sunog. Okay, so, dapat naka-lessen yung number of wire, no? Yan. Okay, so, ang gagamitin natin is 3/4 na PVC pipe, no? O, kung mas malaki yung wire mo, 1 inch. Okay, so, yun, no? So, yung number 10, pwede naman to, no? Pero, pagka tumagal kasi, sa laki ng lumadang load, baka mag-init to. Mas maganda na yung mas malaki, no? So, sabi nga nila, ang rule, so, ito sana ang gagamitin natin, mag-adjust ka pa ng isang step higher, no? Yung value ng wire. Para hindi siya uminit. Okay, so, yan, no? So, ito na yung ating service entrance wire na gagamitin. No? Yan. So, yun lang naman. Pag makompute mo yung mga load, may tabulate mo, makompute mo yung service entrance wire, kompleto na yung ating setup. So, ang next na susunod dyan, ang susunod dyan is yung ating riser diagram, no? So, syempre, so, riser diagram. So, yung riser diagram, representation ng yung from service entrance going to the meter, from the meter to your circuit breaker, and to the different branches, no? Yan. So, drawing muna natin. So, sa riser diagram, meron tayong ganitong symbol. So, ito yung tinatawag na service entrance. So, yan yung 220 volts, 60 Hz na supply ng Nobelco. Then, meron tayong meter. So, ito yung ating kilowatt hour meter. So, ating kilowatt hour meter. Then, meron tayong panel board. So, ayan, no? Mali. Ayan. So, ito, no? So, ngayon, ang gagawin natin, lalagay natin dito yung mga data, no? Na galing dito sa ating schedule of loads. So, say for example, yung circuit 1, no? So, say for example, ito yung circuit 1. So, ano yung load description niyan?
So, lagay mo dito, circuit 1 is lighting outlet. Circuit 2. So, yung circuit 2 natin is yung convenience, no? Convenience outlet. Circuit 3, range outlet. So, ito may grounding siya, no? So, circuit 4, circuit 5, 6, 7. So, pagpalagay natin wala yan, no? Lagay mo lang spare. Spare. Kasi later on, yan. So, later on kasi, kailangan ng spare, no? Para kung magdadagdag kayo ng circuit, magpakabit kayo ng aircon, ng water heat, ng water pump, so, pwede pa kayong gumamit, no? Yan. So, ito yung riser diagram niya. So, ano yung nilalaman yan? So, siyempre yung circuit number mo, ito yung main. So, lagay nyo rin kung ilan yung circuit breaker, no? Na value. So, sa ilaw, ang ginamit natin is 15 sa outlet 2020. So, 15 ampere, 20 ampere, 20 ampere. So, ito, huwag nyo nalagyan, no? So, ang main natin, ano yung na-compute nating main? Main size ng ating, ito, service entrance conductor. Ay, wala pa pala tayo na-compute, no? So, ano yung lalagay nating main? So, pagka mga bahay naman, based dito sa ating ampacity, no? So, ang 8.0 kasi mm square, meron siyang ampacity na 50 ampere. So, anong gagamitin mong value ng circuit breaker? So, meron tayo kasing 15, may 20, merong 60, may ganon, no? And so on. So, 50 amperes. So, ang available sa market is nasa 60. No? Yan. So, 60 ampere. So, ang gagamitin nating circuit breaker para sa main panel natin is 60 ampere. Okay, so yan, no? So, ganyan lang mag-compute ng gumawa ng riser diagram, no? Okay, so yan, no? So, nasa na yung ating, yan. So, dito, so ito yung service entrance wire mo. So, sabi niya dito, determine the service entrance wire. So, ang ginamit nating service entrance wire is 8.0. So, pag nag-drawing kayo ng riser, lalagyan nyo rin dyan. Turo nyo ng arrow, 8.0 mm squared THHN wire. Then, lagay nyo yung sukat ng tubo, no? Tapos, lagay nyo dito, or pwede nyo rin gawing 2 dash, ibig sabihin dalawa. Kasi isa sa live, isa sa neutral. Then, lagay nyo dito sa baba, 20 mm diameter PVC pipe. So, ganyan, no? Ganyan lang ilalagay nyo. So, lahat ng detail na nagawa natin, ilalagay nyo lang dito. So, ito na yung representation ng riser diagram, no?
From end service entrance, galing ng Nobelco, papasok, may meter ka, then papunta sa bahay nyo. So, ito na yung mga distribution or ito na yung loads mo, no? Yan. So, ganun lang, no? So, kung ano yung circuit designation ng number or number designation dito sa ating schedule of loads, yun din yung susundin nyo, no? Hindi pwedeng yung 1 mo dito is lighting outlet. Then, dito sa riser diagram mo, yung 1 mo naman is convenience. So, mali, no? So, tapat-tapat lang. Kung 1 is lighting outlet, so yung 1 mo dito, lighting outlet din. No? Ayan. So, ganun lang paggawa ng riser diagram. Okay. So, ito yung sample natin ng riser, no? So, ganyan siya. Okay, so I hope na naintindihan nyo, no, yung topic natin. So, recap. So, pag gagawa kayo ng schedule of loads, so, ganun lang computation nyo, no? So, pagka sa lighting outlet, pag hindi mo alam yung wattage ng ilaw mo, so, bilangin mo kung ilan yung number of lighting outlet mo, multiply mo siya ng 100 watts. Then, yung makukuha mo dyan na power, kunin mo yung load current niya. Then, from the load current, makukuha mo na yung size ng wire and yung breaker, no? So, sa convenience outlet, so, number of outlet times 2, kung tugang, no? So, times 2. So, yung lalabas dito, yun na yung total wattage. Then, hanapin mo ulit yung current, total current ng load mo, makukuha mo na. Pag nakuha mo, automatic na yan, no? Yung mga standard, dapat hindi nyo kalimutan. Pagka LO, ang circuit breaker na ginagamit dyan is 15 ampere. Pag CO, circuit breaker niyan is 20. Paris-paris na yan. Pag ilaw, 20. Pag ang size ng wire mo is 2.0 dapat. Pag convenience outlet, 3.5. Pag mga SPO, special purpose outlet, ang circuit breaker mo is 30 ampere. And ang size ng wire mo is 5.5. No? So, ganun. So, ang main breaker naman, depende dyan sa load, no? So, kung compute mo lahat ng load mo, total mo, then saka ka mag-decide kung anong main breaker ang ilalagay mo. No? So, ganun siya. So, ang pinaka-minimum na main breaker is 40 ampere, no? Hindi mo pwedeng gamitin yung 30 as your main. 40 ang minimum. 40 pataas, no? 60 or 50 or 60. And pag mas mataas pa yung current mo, mataas pa rin yung breaker mo sa main. So, depende sa mako-compute mo. Okay, so ganun. So, sa riser diagram, copyin mo. So, sa riser diagram, copyin mo lang yung mga data dito. Lipat mo doon. Lipat mo dito. So, label mo. O, yun na yung riser diagram mo. Size ng wire na ginamit mo sa main. Then, yung distribution ng value ng breaker mo, no? Yan. So, kung may mga water heater kayo, ang solo lang na wiring or may sariling breaker is yung water heater, yung aircon, yung ref, no? So, dapat hindi siya, yung ref hindi dapat kasali sa mga convenience outlet lang. So, hindi siya kasali. Dapat isang breaker sa ref, isang breaker sa freezer, isang breaker sa aircon, sa water pump. Kasi malalakas kumonsumo ng load yan, no? Hindi natin siya pwedeng isama sa ating normal na outlet. Okay? So, yan.
Okay, so yun lang yung ating topic. So I hope naintindihan nyo. Kung may tanong kayo, message nyo lang ako, PM nyo ako directly. So yun lang. And thank you for listening.